Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Attorney Harry Roque. Sinamarize niya yung mga updates tungkol kay PRRD ng kaso sa maraming good news actually. So magpasalamat tayo kay Attorney Harry Roque. Nandun siya sa The Hague, Netherlands at updated tayo sa nangyayari kay Tatay Digong natin. So ito, sabi ni Attorney Roque, updates from The Hague, Attorney Nicholas Kaufman summary highlights. Number 1, ito, na-encourage ako. Sana ma-encourage din kayo. Kasi nakakalungkot kung minsan yung kalagayan ni Tatay Digong doon eh. Sabi nito, Attorney Kaufman said that PRRD is in good spirits. So akala ko, wala na. Ano yung mensahe ni Tatay Digong? Ipinabot ni Congressman Pulong Duterte. Kalimutan nyo na lang ako. Ang inyong alalahanin, ang inyong mga sarili. Di ba nakakalungkot? Para namang nagpapaalam siya. So yun po, in high spirits ang ating Tatay Digong. Kasi si Attorney Kaufman ang palaging nakakausap niya. Kaya maniwala po tayo. Answered prayers ito eh. Diba? Nagdarasal tayo palagi na ang Panginoon bigyan si PRRD ng comfort, ng strength. Ipagpatuloy lang po natin ang pagdarasal. Kasi kung mawalan na siya ng espiritu na lumaban, wala na, depressed na. Ito, in good spirits. Ibig sabihin, lumalaban ang ating Tatay Digong. Although problema nga lang yung nangangayayat siya, siguro talaga lang sa klema at saka sa pagkain. But kung lumalaban siya in good spirits, that's good news for all of us, answered prayers. Ituloy lang po natin ang pagdarasal. Next, Attorney Kaufman said he trusted, meaning PRRD. PRRD trusted the decision of the judges not to disqualify the two judges, adding that he has no reason to judge their integrity. Okay, mayroong motion o petition ng kampo ni PRRD na sana i-disqualify o palitan yung dalawang judges. Kasi 3 silang naka-assign sa kaso niya. Nagdesisyon na pala ang ICC na they will remain. Sige na lang. Let's trust them. Sabi ni PRRD. Natanggap niya yun. Next. Attorney Kaufman is confident that the case won't proceed to prosecution. Ibig sabihin nito, yung hindi mag-prosper siguro. Hindi na magtatagal. Yan ang pagkakaintindi ko. Hindi abot sa trial proper. Kasi nasa pre-trial pa lang tayo ngayon. So that's good news. Next, Attorney Kaufman is hopeful that the issue on the interim release will be decided within a month. Yan po ang ating pinaka-importanting dalangin. Na wag na nilang patagalin, desisyonan na. So within a month. So, nakadalawang linggo na ata mula nung i-file yung petition. So, malalaman na natin ang resulta. Ituloy lang po natin ang pagdarasal. Ano pa? Attorney Kaufman stands by his earlier pronouncement on the prosecutor's non-opposition to the interim release. So, sabi na si Attorney Kaufman na hindi nag-o-object ang prosecution sa interim release, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, nag-o-oppose na sila. Ito, Attorney Kaufman won't comment on the Belgium or Latin America as possible places for FPRRD's interim release. Napanood ko ito sa interview na si Attorney Conti daw ang nagpapakalat ng balitang ito. Sabi niya na no comment. Kasi si Attorney Conti, hindi naman siya connected sa ICC. Lahat
yung mga sinasabi nila are all opinions lang. Okay, so to. Attorney Kaufman considers PRRD's electoral victory as a rejection of the incumbent government. Yes, kung masamang tao pa si PRRD, bakit siya mananalo landslide sa Davao, at saka bakit yung kanyang candidates sa PDP, including si Senator Amy at Camille Villar, 5 ang nanalo? Oh, ibig sabihin malakas pa si ano yung survey ng Pulse Asia. 63% pa rin ang nagtitiwala kay PRRD kahit nakakulong na siya. Ang nakaupong presidente 32% lang. Napakalaking sampal sa mukha yun. Kaya rejection ng incumbent government yung pagkapanalo ni PRRD as mayor of Davao City. Ito, even state parties, including the Philippines, can host the interim release according to Attorney Kaufman. Akala kasi natin noon, pag hindi ka member ng ICC, hindi ka na pwedeng tatanggap ng interim release. Pwede pala. So, ibig sabihin, Malaysia pwede. Kasi haka-haka natin dahil nagpunta si BP Sara doon, baka Malaysia. But anyway, kahit saang bansa dyan, basta importante, ma-release ang ating Tatay Digong. Attorney Kaufman said he is the one who asked Senator Amy Marcos, yung meeting nila with Senator Amy, hiling pala ni Attorney Kaufman yun dahil na-impress si Attorney Kaufman sa ginawang Senate investigation ni Senator Amy. On seeking remedy on that domestic court, Attorney Kaufman said that is not the case. So wala, hindi yata matutuloy yung suggestion ni Attorney Roque na subukan nilang gamitin yung local Dutch law na kung 80 years old ka na, hindi ka na dapat makulong. So, wala daw yun. Attorney Kaufman message to the Filipino people is respect the judicial process. A lot of gossips and allegations have been made, especially by people like Cristina Conte. Naging marites tuloy si Attorney Conte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang channel natin ito is mimigay tayo ng livelihood assistance sa Tribong Talandig. Nagpapatanim tayo ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Ako sa area ni Kuya JD. Mayong buntag, Kuya! Oy, may buntag! Oh. Saman! Tanom ka kape, Kuya? Oo, katanim kong kape. Muna ni. Puro rice na. Oo, paboris. Ikat i-kun sa to. Sige, gimix na ako ni kuano. Pura dani og iti. Muna niyo. Hindi na yun. Tanom. Oo, kani. Para maik. Salamat gyud sa Ginoo nga natubag gyud ang akong pagampo. Salamat pud sa nagtanom. O sa nagatag og similya nga kape. Kay dalipay ko nga kining kape dako gyud ang atong income ani kay sa aya pa marbes 65 ang kilo ani. 65 ang kilo kun mabugas na 450 ang kilo, so dako gyud ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom gyud ko labi ra sa gigamit sa Ginoo nga tao nga magatag niini. Karon mo na ni ang kape nga natanom ni Kuya JD nga seedling. So mga maayo gid kaayo nga seedling sa kape. Makita nato nga mga tambok siya. So maupod ni ang tanom ni Kuya JD. Ang una niyang tanom nga lakatan. So karon makita nato nga hapit na gyud siya mamunga. So mga dagko na gyud. So 145 tanan ni nga saging lakatan ni Kuya JD. Og mo ni ang unang niyang tanom. So karon nagtanom na sad siya og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Tag 65 ang kilo sa kape nga kanang wala pa napanitan bagong harvest. So ginabunuan na pod ni Kuya JD ang iyang lakatan.
ako na ni So, karon mo na po ni ang carrots ni Kuya JD. So tulo pa ni siya kasi mana, so wala pa tanan nagtubo. kanin mo na. Oo.